Good morning! Dito naman tayo ulit sa channel ko. So, pag-usapan natin ngayon yung trending ngayon yung mga nangyayari sa LTO pala. Ang laking gulat pa yung mga isiniwalat ng Dermalag kung bakit pala yung sistema ng LTO ay bumabagal. So, ito pala ang kahindak-hindak na katotohanan na yung mga tiwali at masasamang elemento sa gobyerno ay nag-upgrade na rin. So ngayon, ginagamit na nila ngayon ang cybercrime techniques para mapabagal ngayon ang sistema ng LTO, yung makabagong sistema ng LTO. So kung naalala mo mga nakaraang araw, may mga ibig sabihin mga nakakabahalang statement from the new management from the LTO. So, sinasabi ngayon ng bagong nakatalagang hepe ngayon ng LTO na ganito, ganyan ang sinasabi niya. Pero hindi ko naman sinasabi na involved siya sa ganitong nangyayari ngayon sa LTO. So, pag-usapan na lang natin kung bakit nga ba talaga bumabagal ang isang sistema. At ano ba talaga ang reason bakit pinapabagal yung sistema. Okay? So, una yan, posibleng may testing. So, pwede kang gumagawa ng testing kung gaano katibay yung sistema. Or, kasi malalaman doon kung may mga problema or mga issue sistema. But, this one is approved and notified within the clients or the users. So, ibig sabihin, authorized ito ng mga matataas. Pangalawa, may mga self-interest. Ito yung pinaka-highlight dito ngayon nangyayari. Kasi, nung pag-aaral ng mga nakaraang araw, may mga statement na nakakabahala talaga kasi ganito daw, ang Dermalag, ang bagong sistema, ganito. Which is dito lang sa Pilipinas na ganito ang mga komento. Well, itong kumpanyang ito, Dermalag, kasi ako actually sinasasabihin ko sa iyo na I'm been employed with them for almost a year from Dermalag. So I observe that their system is very nice at very state of the art talaga. Even though mag-iimbestiga kayo sa ibang bansa, ang Dermalag mayroon silang mga software din na pinoprovide doon sa ibang bansa. You can ask them na state of the art talaga. So hindi talaga siya bagito na kumpanya sa software when it comes to software development. So ito ngayon, yun nga, sa siniwalat ng Dermalag, dahil daw mayroon daw nangyaring sabotahe or cybercrime was happening. So, ito po ay isang malaking or isang nakakabahalang issue from in the LTO. So, totoo nga talaga cybercrime dahil sabi ng siniwalat niya ng Dermalag, may sabotahe. So, which is not good for being kakaupo lang, kakabago lang ng administrasyon plus ganito na nangyayari. Dahil yun nga, kung sinasabi nga nung nakaraang statement nila na gusto na nilang ipasok na naman ang lumang sistema. So, parang obvious naman po, common sense din. So, masyado pong halata. So, it's very usual naman. So, parang harap-harapan na ngayon yung katiwalian. At ang masama pa, nag-upgrade na ang katiwalian. Ginagamit na ngayon ang technology which is we called cybercrime. It's a cybercrime to o kung isasabotahin mo ang isang sistema na maganda naman, gumagana naman, pero dahil may intention ka o may sarili kang interest, you will try to destroy it, you will try to demean it, you will try to give a negative feedbacks from the users itself that this system is not working. So, only in the Philippines lang po yan. Only in the Philippines. Actually, ito nga talaga ang masakit na katotohanan. Nagiging parang kultura na ang pagiging talangka. Or we call it crab mentality. Ngayon, kina-crab mentality ngayon ng bagong sistema which is very effective. Which is very convenient way. Ngayon, para lang ibalik nila doon sa lumang sistema, mano-mano, gusto nilang mano-mano dahil kumikitang kabuhayan. Yan po ang nangyayaring katotohanan dyan ngayon nangyayari ito sa loob ng LTO. Kung bakit na pinipilit yung lumang sistema. So,
ito ngayon, panawagan ko lang sana sa LTO, lalo sa bagong LTO chief, gamitin po natin ang konsensya natin. May nakatingin po Panginoon, malalaman niya kung mabuti yung ginagawa mo or hindi. Kasi kung hindi maganda yung ginagawa mo, may balik yan. Totoo yan, may balik po yan. At hindi naman agad-agad yan, but sisingiling ka rin yan. So sana, gamitin po natin ang konsensya natin. Kung maka-Diyos tayo, i-apply natin sa bawat oras at sa trabaho natin. Kasi kung hindi ka naniniwala sa Diyos, well, sana ang dapat na isipin niya ng bagong administrasyon diyan sa LTO na be transparent, be honest as you can. Kasi pag ang mga ginagawa niyo hindi mabuti, ay babalik po yan kay PBBM. At sasabihin na naman, sa panahon ni PBBM, ang mga kurakot at mga mandarambong ay nagsibalikan na naman. So which is not good. Hindi po magandang reflect po ito sa administrasyon ni PBBM. Sa totoo lang. So, sana, nanawagan din ako sa Malacanang at saka kay PBBM na tutukan niya po itong LTO kasi marami ng mga tinatawag natin na masakit sa tenga, masakit sa mata ng mga pinagagawa ngayon ng bagong administrasyon o bagong officials dyan sa LTO ngayon. So, which is not good. Ngayon, tignan mo, akala nila hindi sila mahuli sa ginagawa nila. Ngayon, nalaman tuloy na kung bakit bumabagal yung bagong sistema ng LTO kasi may nagsasabotahe. Imagine mo, nasa loob pa mismo ng LTO, regional office. Ngayon, sa question, ang tanong ko dyan, sino ngayon dyan ang mananagot? Who will be liable? Kasi kung ang tanongin dyan, the one who is the person in charge of that regional office should be liable. Dapat kayong ma-ombudsman. Dapat kayong mapatasik sa posisyon nyo kasi ginamit yung posisyon nyo para sasabotahin nyo yung project ng gobyerno. It is not good. Hindi kayo mga mabubuting tao. Kung naniwala kayo sa Diyos tapos ginagawa nyo yan, you are not really a believer of God. You are a believer of evil. Yun po ang mga gawain ng mga hindi mabubuting tao sa paligid. So, sana po, ma-monitor ito ng Malacanang, garapalan eh. Imagine mo, sinasabotahe yung proyekto ng gobyerno para lang ibalik yung lumang nakasanayan. Isa pa, nabasa ko yung may letter. Inirecommend talaga nila na yung may sulat daw sa mga user daw, sa organization ng LTO, na nirecommend nila yung paralleling. Paralleling is only effective if the project was implemented in a short time. Hindi po yan effective if masyado nang matagal. Lalong dadami ang problema niyan pag ang parallel system ay magtatagal kasi magkukos yan ng discrepancy sa records. At kaya nga, ang reason tayo naging digital at nag-upgrade to a new technology para hindi na maiwasan na yung discrepancy. Maintindihan natin na ang paralleling kailangan talaga when the project was implemented in a short time. But it is not a long-term or long-term solution for a paralleling kasi it will cause another issue, especially for tinatawag natin na hindi magkapareho ang records. At may iba pa, nagkakaroon ng issue, nagkakaroon ng kaso dahil yun nga, hindi updated yung record sa isa. Tapos hindi po compatible yan kasi lumang sistema. If you, napakasimple lang, old system. Ano old system? New system. Sa IT kasi, pag old system, it means it's not compatible to the new system. Kaya nga, ang ginawa, kailangan nga, ang ginawa nga, nag-transfer kasi yung system para makorek na yung mga issue from the old system. Hindi po yung solusyon na lagi nyo gagamitin yung old system, andyan lang yun. Hindi po yan. Only a short-term solution lang po yan. Hindi yan long-term. Gamitin po natin ang mga common sense natin. Huwag tayong magtanga-tangahan, mag-stupid-stupiduhan, dahil nga kumikita tayo. Kung diligent ka talaga sa trabaho mo, honest ka sa trabaho mo, may konsensya ka,
Hindi nyo gagawin yan ng ganun, ng estilo. Pinapatagal nyo sadya yung full implementation dahil hindi kayo okay sa new implementation. Masyadong halata po. Masyadong halata. Maraming reason na ganito ganyan, mabagal daw, kaya gusto bumalik sa... Hindi po kami tanga. Hindi po tanga ang mga tao para ganun yung mga rason. Puro kayo rason na puro palusot. Pero alam naman natin anong reason nyo, anong gusto nyo. Kasi kumikita ang kabuhayan. Dahil sa kumikita ang kabuhayan. So, yun po. Anyway, siguro kung sana ma-realize ng mga officials dyan sa Malacanang na sana tutukan na itong LTO kasi marami talagang problema. Ganito, marami sila ngayong technique, marami sila ngayon imagine mo ang mga tiwali at mga hindi mga bubuting tao sa diyan nag-upgrade na. Ginagamit na ngayon, may alam na pala sa cybercrime ngayon pala itong mga to. Dapat dyan sa LTO yung mga issue nangyari niyan, dapat isasali na dyan ng NBI cybercrime. Dapat kukunan na yan lahat ng information dyan, tsaka magkaroon ng forensic investigations. Why this did happen? This is not a usual. Nakaka-alarma to, hindi to normal. Isa tong malaking krimen. It's a crime. You will sabotage the project of the government because you have your own intention, you have your own plan dahil may pasarili kang gusto. It is very alarming po. Very alarming ito. Ito na ngayon na example na ang mga masasamang tao sa paligid natin ay nag-upgrade na talaga. They are switching now, they are using now the cybercrime. They are committing now cybercrime. They are using now the technology just to demean, just to destroy a thing, or just to for the benefit of their own wallet. Sabihin natin, their own wallet, their own agenda. So, nakakalungkot po, nakakalungkot. Hindi dapat ito nangyayari kung sana walang mga masamang intensyon ang mga nakaupo dyan or yung mga official dyan. Hindi nangyayari dapat to. Kasi kung nangyayari ito ngayon, dapat ito challenge ko sa inyo, kung totoo kayong malinis ang konsensya nyo dyan, dapat ngayon pa lang pinaimbestigahan nyo yan sa NBI yan. Dapat pinapasok nyo ang National Bureau of Investigation, Cybercrime Division na mag-imbestiga dyan kung bakit ginawa yan, bakit nangyayari yan. Ayaw nyo? Kasi baka malaman ng ganito, ganyan, dahil may kasunduan. It is a very alam mo, nakakalungkot isipin na hindi lang, alam mo itong pangyayari ito, hindi lang itong mangyayari sa LTO. Even another organization, even the government or non-government organization, nangyayari ito. Sinasabotahe mong isang bagay para sa sarili mong kapakanan. Nakakalungkot. I thought this is a country of people that naniniwala sa Panginoon. But paano mo nasasabing naniniwala ka sa Panginoon? Yung mga pinagagawa mo, naniniwala ka sa demonyo. Naniniwala ka sa dark forces. Doon ka, yung mga gawaan ng mga masasamang tao. So, it is very sad to hear that, especially in the news, lalo na nung nakaraan na yung siniwalat ng Dermalag na ganito pala nangyayari, kaya daw bumabagal ang sistema. Isa pa, tuwing alas 5 after 5 nawawala daw ang issue. Ganun na ba talaga kagarapalan sa Pilipinas? Ganun na ba kagarapalan ng mga tao dito sa Pilipinas? Which is very sad to hear of that. So sana, kung naniwala ka sa Diyos, pairalin mo yung konsensya mo. Pairalin mo yung pagmamahal sa kapwa. Huwag yung sarili mo lang lahat. It is a very selfish act to do that. Totoo yun. Very selfish act. Hindi kayo napabagay sa public service. Doon kayo makisali kayo doon sa mga drug lord, doon sa mga masasamang tao. Kasi ngayon magawain ng mga hindi mabuting tao yan eh. Which is very sad to hear. Kami mga mamamayan, nagbabayad kami ng tax. Tapos ganyan lang pinagagawa ng mga officials, mga tao din sa gobyerno. Pinasasahod nyo ko kayo as taxpayer, pero yan ang pinagagawa nyong kalokohan din sa gobyerno. Which is, ano ba yan? So, hoy, gising!
Magising kayo, huwag kayo patulog-tulog dyan. Huwag nyong gawin, huwag nyong gawin ng Pilipinas na the land of thieves. Dahil hindi po the land of thieves ang Pilipinas. Ang Pilipinas is a God-loving country. So, a God-loving country, they are honest. They are honest in all way. They don't do that nagsasabotahe ka ng isang proyekto sa government. How much more pa sa ibang institution niya, agency. Even though in privates, that private company that giving a good, good benefits in the public, baka sasabotahe nyo rin. So, ganun kayo kagarapal. So, sana po, makonsensya po kayo. Makonsensya kayo at magdasal kayo ng ilang beses sa Panginoon at humingi kayo ng patawad. Yun lang naman po ang masasabi ko. So, again, thank you for listening in my channel. So, ingat po ang lahat at God bless. Bye-bye po.